Okay, good morning. Ngayon ay May 5, so mag-aalas 8 pa lang ng umaga, so wala pa masyadong araw sa ngayon. So, yun, kung makita nyo, nandun yung taniman natin. So, nung nakaraan, nabanggit ko sa inyo na may irrigation na ako dyan. Pero, may isang konting problem lang naman kasi yung main valve ko ng switch dun sa baba ng bahay ay parang may leak kasi kahit papaano may konting tulo pa rin ako nakikita. Kasi dapat pag naka-off yung switch ko sa baba, hindi sila nagdi-drip. Pero may pakonti-konting drip, so ibig sabihin loose thread yung switch ko dun sa baba. Well anyway, minor lang naman 'yon. Okay, so nandito tayo sa kabila. Dito sa ating kabilang taniman. At update ko lang kayo sa mga pinagagawa natin dito. So far, ito, nilagyan ko lang ng mulching kasi balak kong gamitin yung lupa nito. So, pinapaganda ko lang yung lupa. Tapos, gagamitin ulit natin. Tapos, na-realize ko, tulad na rin ng na-share ko yata dun sa kabila. Medyo nahihirapan silang lumaki pag nakaganitong setup. So, malamang, tanggalin ko yan, tapos ibaon ko na lang sila dito sa lupa. Ganun na lang siguro gagawin ko. Ganun. Dito naman, hindi masyadong maganda yung tubo. Siguro, kasi ito parang mabuhangin tong part na to ng taniman dito. Pero kahit ganon, nilagyan ko pa rin ng Alam ko ito is lemon basil, sweet basil, and Thai basil. So, ang ginagawa ko, itong mga herbs natin, katulad ng tanglad, gagawin natin barrier dito. Barrier, ayan. Tapos dito sa harap, so far, ang tinanim ko is ito. Hindi ko sure kung madidistinguish nyo, pero ito. Amaranth yan, amaranth or yung Chinese spinach or colitis, ayan. Ayan. So, maraming version yung colitis or spinach So, isa lang yan, amaranth yan, na binili ko as microgreens. Kung familiar kayo sa microgreens, meron kasi yung Ramgo na amaranth, tapos yung seed niya, hindi siya treated ng fungicide. So, goods talaga siya. Ginagamit siya for microgreens. So, yun yung gamit ko dyan. Then, ang maganda pa nun, pag napatubo mo sila, siguro mga 2-3 months, magkakaroon na sila ng buto. Pwede ka nang mag-harvest sa kanila ng buto. Pero yun nga, kailangan mo silang ipamature. Siguro, sa isang puno or dalawang puno yun, madaming ka nang makukuha ang buto. So, self-sustaining na yun kung yun yung gusto mong gawin. So, ayan. Hindi naman sila mahirap alagaan. Yan, nakadirect. Nakadirect to soil sila kasi based sa observation ko rin, parang matibay sila. Kasi dito, yung mga mustasa, pechay dito, talagang hindi ko kayang i-direct seeding sa lupa Pero sa kanila, maganda yung tubo nila. So, ito, ang nagiging problema ko dito, marami kasi ditong ganito. Alam ko, herb din to Pansit-pansitan. Ayan, pansit-pansitan. Marami dito. And hindi ko kasi alam kung sabi nila nagagamit to para nagiging herbal or what, although ongoing study pa yung mga scientists yata in terms of proving na ganun talaga yung result yan. So may mga makita mo yan mga 2 inches yun 2 inches apart, tapos naglagay ako ng mga 3 hanggang 5 buto. So yan, may mga tumutubo-tubo na dito, dapat meron kaso wala. So usually mga 3 days ago yata nung tinanim ko yan or 4. Yan. So, tutubo na sila. Ngayon, ang activity ko talaga is magdidilig lang ako. Pero gusto ko lang ipakita muna sa inyo kasi hindi ko na-update tong nakaraan. Ito, may mga issue. Hindi ko alam kung ano to Pero itong halaman na to is lemon basil. So, nung nakaraan, medyo hindi pa stable yung pag-angat nila. Ngayon, medyo parang nagtulong-tulong sila Nagdikit-dikit. So, hindi ko pa sila nakakating. Pero ikakating natin yan. Yan, ito sweet basil. So, pag nagkaroon ng budget, ang gagawin ko talaga dito is magkakaroon ng mulching. Pero yung mulching na gagamitin natin is hindi plastic, kung hindi fabric. Mas better yon yung fabric. Yan, so lemon basil, sweet basil, and Thai basil. So ginagawa ko siyang barrier. Dito rin meron. So hindi na tayo maglalagay ng styro dyan sa taas na yan. Kasi hindi rin na masyadong even yung pagkakalaki dyan. Yung bandang dulo,
yun yung nagiging stunted yung growth kasi medyo na ano sila doon, nahaharangan. So ang balak ko, yan, lagyan natin yan sa harap barrier, mga herbs, mga tanglad, yan. Tapos yung sa harap yan yung mga spinach siguro, mustasa, pechay, titingnan pa natin. So ito yung tinanim natin nung March, ano ba to? Hindi ko na, April pala, March tuloy. April 11, kung hindi ako nagkakamali. So, May 20 plus pa natin yung harvest niyan. Ngayon ay May 5. Tama ba ako? Parang April 11 yan eh. Based dun sa nakita ko. Yung details kasi dun sa kabila. Ayun. Well, anyway, ang tanim natin dyan is, siyempre, Olmeti. Then, dito may konting Olmeti, 4. Tapos, ito is Parkhurst. Yung sinasabi ko sa inyo, Parkhurst. Maganda tubo niya, sa totoo lang eh. Kung ma-accept to ng market, para siyang romaine. Ang problema ko lang kasi sa romaine, pag mga 6 weeks na siya, ganyan. Ay, 6 weeks ba? 5 weeks na siya. Nag-start na siya tip burn. So, tingnan natin. Kahit yung isang variety ko ng romaine doon na sinubukan ko dito, ganun din, nagkakaroon ng tip burn. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya. Pero maliban dyan, meron tayo dito is yung ating lalik or hydraulic na maganda talaga rin yung tubo. So, tingnan natin kung ma-accept din siya ng market. Pero tulad ng sabi ko sa inyo, meron tayong partner doon sa may creek na pwedeng magbenta niyan. So, hopefully, maging maganda yung turnout din. Baka lang naman is i-convert natin to another lettuce production na lang. Kasi yun yung may market tayo. Although, tutuloy ko pa rin tong spinach ko. Kasi sila yung madaling patubuin. So, ito, bala ko dito ay spinach din muna dito sa dito. O kaya pwede rin natin gawin mustasa, pechay. Pero dati, nag-direct seeding na ako dito ng mustasa in pechay at namatay. 2 weeks lang. So, tutubo sila, magkakaroon ng problem sa root rot or kung ano mang problem, tapos mamamatay sila. Ang maganda kasi talaga dito sa experience ko ayan, yung mga basil. Then moving forward, hindi na muna tayo magpapats ng ganyan, pero may binili akong pats na malaki. Hindi ko lang nadala, nasa baba. Tapos, nilagay natin dito, may flowers tayo dyan, ayan, petunia. Ayan, petunia. Nilipat ko na lang kasi yun. Para ma-transfer ko na. Actually, may mga lettuce pa tayo dito na lettuce. Na hindi ko pa alam ko. Yan kasi yung estrosa may ano ba diyan? Estrosa tsaka lalik din yata yun, tsaka yung yung red natin escamander. Kasi wala na akong matataniman kasi. Una kong tinransfer kasi itong pechay mustasa. So, under observation pa kung ano mangyari sa pechay mustasa natin. Pero, bumili na ako ng pak choy. So, bumili ako ng green and purple pak choy. Dahil gusto ko lang. Yes, malamang yun yung ilalagay natin sa ganitong setup. Ayan. So, yung mga tanglad, bala ko, katulad nito, yan, direct to soil na lang. Kasi mas lumalaki sila. Ang problem lang dito, mababa lang kasi ito o yung maliit lang, parang mga 4 inches lang yung taas niyan. Kaya baka hindi rin sila masyadong lumaki. Doon maganda, kaso naka-polybag siya eh. So malamang bago yung setup niyan, kukunin ko na rin yung irrigation. Ayusin natin ulit. So yan, dyan sa mga setup na yan, mas maganda mag-direct na lang ako. Lalo na tong amaranth natin na hindi naman talaga ganun ka hirap patubuin. So ito, yung raised bed natin, hindi ko sure kung nabanggit ko na rin to. Maganda siya, kaso ang problema, hindi mo siya maililipat-lipat eh. So kaya, ang realization din natin dito sa mga pots, okay naman yung pots, kaso ang problema, lumalabas na kasi yung ugat dito sa ilalim. So ibig sabihin, hindi sapat yung
laki ng pots para magpalaki siya nitong mga spinach natin. And naisip ko rin, ang hirap pala siya sa irrigation sa drip. Kasi sa drip, kailangan mapapatakan mo lahat ng pots. Eh kung maliliit na pots yan, medyo mahirap. Kaya bumili ako ng pots na malalaki. Mga ganyang kalalaki. Ayan. Pero fabric pots. Ayan. Parang nasa 50 or 60 pesos isa. Sabi mo ng 60 pesos isa. Bumili ako ng 4. Tingnan natin, pag-eksperimentohan natin. Kasi yun nga, ang current issue or problem ko is lupa. Baka mag-invest muna ako sa lupa. Bili muna tayo ng lupa para mapag-eksperimentohan lang natin yung 4 na pots. So ayan, kung mapansin nyo dito, ayan o, ang dami. Ito kasi halo-halo to. Ang tawag dito? Ang distance naman nito per hole is 2 inches. 2? Tama ba? Alam ko 2 inches yan eh. 2 inches. Sabi mo 3. 2 inches yan. 2 inches. 2 inches yan yung pagitan yan. Hindi. 3 inches siguro. Wala akong ruler eh. Pero parang hindi naman siya 2 inches. Sabi mo ng mga 3 inches. Hole to hole. Yan. 1, 2, 3, 4 inches pala. 4 inches. Ayan, may mga tuldok-tuldok. Kasi 1 inch apart yan. Mga tuldok. Tsaka X. So, 4 inches. Eh, yung pagitan natin dun sa ating mga, ito sa mga lettuce natin is 6 inches. Pero ang ideal, based na rin sa na-observe ko, mga 8 inches talaga. Maganda. So, maliban dyan, nandito tayo sa ating kabilang taniman. Ito itong mga pots na sinabi natin dati gagawin natin ganyan. Natuloy naman, kaso ang problema yung irrigation, medyo mahirap. So, manual pa rin yung irrigation ko dito. At yan yung mga marigold natin. So, marigold. Itong marigold na to, nagkaroon na ng spinach. Hinayaan ko lang. Ganun ka dali ipatubuin yung amaranth. Kaya kung gusto nyo lang ng gulay, yan, maganda yung amaranth. Masasuggest ko talaga yan. Ito kasi mga peche mustasa na to, pag dinirect seeding ko, talagang medyo mahina sila. Dito sa lupa ko syempre sa ibang lupa mas maganda. Dito sa lupa ko. Yan. So may mga iba pang natubo dyan kasi yung mga lupa ko dati may mga iba't ibang buto. So yung iba nabubuhay pa naman. So ito, yan. So malamang i-replant natin yan. Sikasuhin ko pa yan. And wala pa tayong pipino sa ngayon. Although may buto ko. Inisip ko nga talagang ilagay dito. Kasi yung setup kasi. Matatakpan niya kasi yung sikat ng araw. So ito, goods naman. Yan, lalaki na. Ang bala kong ibenta rin to is nasa 35 per order. Pero yung order nun siguro nasa 1/4. Yan, 1/4 kilo. Pero kasama na yung tangkay kasi. Tingnan natin kung may gusto. Ang dami eh. Ang dami. Okay, so maliban dyan, itong mga tanglad ko dito baka mamatay na lang din kasi hindi ko na mailipat. Wala na akong paglilipatan eh. So ito yung ashitaba natin na mukhang madali naman itong patubuan, ipapropagate. Pero kasi wala pa akong, pag wala ka namang market, bakit mo rin naman kasi papatubuin, di ba? Or papalakihin. So ito yung compost natin. So hinalo-halo ko lang siya kasi masyado siyang moist kasi nga naaanggihan dito, ayan oh. Ganda. Masyado siyang moist. Pag nagkakaroon ng thunderstorm, yan. Kaya gumagawa rin ako ng soil setup kasi nga para may mapagamitan din tayo ng mga waste material yung galing sa mga pinagbalatan ng gulay, prutas, yan. So mataas sila dati. So habang nagko-compost sila, siyempre bumababa. Yan. Ito na yung pinakabago ko. Bagong setup natin. So yan, ganyan lang naman siya. Hindi siya mabaho, sa totoo lang. Pero kailangan mo siyang haluin. Hindi naman araw-araw, siguro every 3 days haluin mo lang. Tapos ito, pinatuyo ko to kasi ika-crush ko.
Based kasi sa experience ko rin, pag hindi mo siya talaga dinurog ng hindi naman sobrang pino kasi basta medyo pino, matagal siya decompose dito sa lupa. Calcium. Ayan. Kaya didikdikin ko to. Pinatuyo ko lang kasi nung nakaraan basa eh. Tapos didikdikin ko lang, tapos pag medyo pino na siya, it's either ibudbud mo siguro or pwedeng ilagay ko dito. Hindi ko lang alam kung paano, pero usually nilalagay nila direct sa lupa. Ayun, so yun lang naman ang update natin dito. So mapansin nyo, may space ako dito. Yung bell pepper ko pala, pinatay ko na rin. So kung gusto ko mag-expand ng lettuce pa ulit, pwede pa dito. 3 pa ulit dito. Tapos, depende. Pag naging maganda yung benta natin dun sa bagong store partner natin, baka mag-lettuce muna ulit tayo dito. Yun lang naman. So, thank you and see you next update mga tropa. Bye-bye!